It's showtime hanggang December na lang sa GMA. Yan at iba pang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Huwebes, October 10. Pero bago yan mga kaparokya ay humihiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick ang bell icon para una kayong manotify sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidami nyo na din na i-follow ang aking Facebook page na Mega TV at ang aking TikTok account na Kaparokya TV. Maraming salamat! So mga kaparokya, umpisa natin ang ating kwentuhan sa combined prizes amount ng dalawang noontime show. So last week po mga kaparokya ay nakapagbigay po sila ng total of 1,545,000 pesos. Kung saan ang 1,275,000 po ay galing sa Eat Bulaga at 270,000 pesos po sa Eat Showtime. Bagaman hindi kalakihan ang papremyong ibinigay ng Madlang People noontime show ay malaking tulong pa din po ito. Last Monday naman po mga kaparokya ay nakapagbigay sila ng papremyo sa halagang 244,500 kung saan ang 55,000 po ay galing sa Eat Showtime at ang 189,500 ay sa Eat Bulaga. Last Tuesday naman po mga kaparokya, October 8, sila po ay may combined prizes na 235,000 kung saan ang 180,000 po ay sa Eat Bulaga at ang 55,000 naman po ay sa Eat Showtime. Ngayon naman po ay babahagi ko sa inyo ang pinagsamang papremyo ng dalawang noontime show para naman po sa araw ng Miyerkules, October 9. Kung saan makikita dito mga kaparokya, ang Eat Showtime po ay may 55,000 pesos at ang Eat Bulaga po ay 203,000 pesos. So mga kaparokya, makikita dito sa prizes list ng Eat Bulaga na ang 20,000 po ay galing po sa Pera Fee segment. 13,000 naman po sa CDO Burger Baon Challenge, 90,000 sa Sugod Bahay, 50,000 sa Gimme 5, at 30,000 sa Bawal Judgmental Kaba. So, ang total po ng naipamigay ng dalawang noontime show kahapon ay 258,000 pesos. Mga kaparokya, in 3 days time po sila po ay may combined prizes na ipinamigay in total of 737,500 pesos. Kung saan ang 165,000 dito ay sa Eat Showtime at ang 572,500 ay sa Eat Bulaga. So again mga kaparokya, last week po from September 30 to October 5, sila ay nakapagbahagi ng total of 1,545,000 pesos. Kung saan ang 1,275,000 ay sa Eat Bulaga at ang 270,000 ay sa Eat Showtime. Again mga kaparokya, bagaman mababa ang papremyo ng Eat Showtime ay maituturing pa din natin ito na malaking tulong sa mga nakatanggap ng nasabing papremyo. Mapunta naman po tayo sa highest views ng dalawang noontime show kahapon. Last episode po mga kaparokya ay nagbalik na ang main host ng ABS-CBN noontime show na si Vice Ganda. Pero sa online viewership na isinagawa natin kahapon mga kaparokya ay parang di ramdam ang views nito online dahil ang main YouTube channel nito na ABS-CBN Eat Showtime ay umabot lamang ng 75,000 highest views sa segment na Kaloka-like. Samantalang ang katapatan nito ay 88,000 highest views sa segment na Gimme 5. So, tanging ang Eat Bulaga lang ang umabot sa daily average views na 80,000. Ang Eat Showtime naman po, kahit nandun si Vice Ganda ay hindi. Actually, nangyayari naman din talaga yan mga kaparokya, pero mas malaki ang chance na umabot or maabot nila ang views or yung target views na 100,000 kapag present ang unkabogable star. Well, unang araw pa lang naman ito mga kaparokya. We'll see kung ano ang mangyayari sa susunod. Samantala, yun nga mga kaparokya, Eat Showtime hanggang December na lang daw sa GMA. Ayon yan sa article na inilabas ng Philippine Star kung saan ayon daw di umano sa source nito ay hanggang December na lang daw di umano ang noontime show ng ABS-CBN sa GMA Network. At posibleng pumalit daw di umano dito ay ang Tape Incorporated na kamakailan lang ay ipinakilala ng nasabing production company ang bago nitong presidente na dating nakasama ng Tito Vic and Joey na si Miss Malo Chowa Fagar.
Well mga kaparokya, kaya siguro si Miss Malu Chua Fagar ang ginawang presidente para maging front ng nasabing production company dahil alam naman natin yung mga negative feedback ng pamilya Halushos dahil sa ginawa nila sa legendary trio. And yet, Miss Malu Chua Fagar has a lot of experiences when it comes to managing a production company like Tape Incorporated na masasabi natin na kabisado nito. And yet, marami din itong kilala sa showbiz industry. But it is nice to hear that they will be back sa mainstream. That's what I've told you mga kaparokya, na stable ang 8 Bulaga kesa sa 8 Showtime. Dahil ang 8 Bulaga po ay may sariling TV network. Pero kung totoo man ang bali-balitang ito, I think talo dito ang GMA Network at 8 Showtime. Bakit kanya mga kaparokya? Alam naman natin na maraming advertisers ang 8 Showtime ngayon dahil sa dami ng TV stations at sa lawak ng nararating ng GMA Network ay talagang puntahan ito ng mga advertisers. At sa aminin man natin at sa hindi ay mas marami pa ito kesa sa 8 Bulaga. Nga lang, mga kaparokya, mas marami naman po silang TV network na nilalabasan like GMA, GTV, A2Z, All TV at Kapamilya Channel. Kaya marami din po silang binabayaran. Sa GMA naman may sariling advertisers yan mga kaparokya pero hindi ganun kasing dami ng mga noontime shows. At kapag nawala sa GMA ang 8 Showtime at mapunta na lang ito sa Kapamilya Channel, A2Z at All TV, malamang mababawasan ang advertisers ng nasabing noontime show ng ABS-CBN dahil hindi naman malawak ang mga TV station na matitira. So yun nga mga kaparokya, for me talo ang GMA at 8 Showtime dito kapag nangyari yan. At para sa akin, dapat pag-isipan din muna ng both parties yung usapin ukol dito. Well, ito ay usapin pa lamang at wala pang kasiguraduhan. Pero kung Tape Incorporated man ang pumalit, good for them. Yun nga lang ay kung masasalba ba ni Miss Malu Chua Fagar ang Tape Incorporated sa nagawa ng may-ari nito. At lalo pat makakatapat nito ang 8 Bulaga ng legendary trio at ang 8 Showtime ng Madlang People led by Ann Cabogabol Star Vice Ganda. Sa akin, mawala man ang 8 Showtime, patuloy pa din sila magbibigay saya sa Madlang People. Pero ang GMA, kapag nag-bluff ang noontime show na itatapat sa dalawang bigating noontime show malamang, ito na ang katapusan ng nasabing TV network pagdating sa noontime program. So kayo mga parokya, anong masasabi niyo tungkol dito? Please comment down below. So bago natin i-close po ang ating usapan ay sinashoutout ko po lahat ng supporters, followers at solid viewers ng 8 Showtime, ganun din po ng 8 Bulaga. At special mention po mga kaparokya kina Miss Heidi Gutierrez, Victoria, Graciano Uclaret, Derek Pelapil, Kudro Onleder, Froilan Esguera, Cristina Delfino, at marami pang iba. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So hanggang dito na lang po tayo, magsiingat po tayo palagi, lalo pat maulan po at hindi po maganda ang panahon. Thank you and God bless.